So, update tayo ng mga default sa setting natin. So, go to setting, example, signatory, tapos default address. Ito yung click natin. So, natin palitan yung registered address, yung name ng signatory natin. Ito yung sa number 51, 52. Pwede natin ito i-update. And then also yung signature. So, itong signature na itong address na to, kung saan na-locate yung e-sig ng signatory. Para mamaya, pag mag-generate tayo ng 2316 or yung summary, if gusto nating may e-signature, may mag-a-appear na signature. And also, if you want to update yung sa benefits classification, for example, di ba yung CNIA, may nalagay na yata akong CNIA dito eh. Ayun. Pag merong bagong benefits, click nyo lang, add nyo yung name, tapos select nyo lang dito kung ano ba siya, de minimis, bonus, taxable refund. Tapos click natin yung active. Now, pag meron na tayong mga ginamit na in the previous years na hindi na natin kailangan, pwede na natin siyang i-inactive. Like for example ito, yung clothing allowance na excess. 'Di ba after 6,000, 'di ba 7,000 last year. So 6,000 lang yung de minimis, 1,000 is mapupunta sa threshold na 90,000. So yung classification niya is bonus. Kaya meron tayong ganitong classification. Inactive ko na to siya. Why? Kasi for this year, okay na naman yung clothing natin. Okay? The same with loyalty. Huwag kayong magdi-delete or mag-update. Gawa lang kayo ng bago at then yung previous classification, i-inactive lang natin. Like itong loyalty pay. Before, it's nasa bonus siya. Ngayon, de minimis na siya. So, itong bonus na classification natin, i-inactive lang natin.